In the heart of the Philippines lies a hidden world where ancient traditions and pristine landscapes have endured the test of time. Welcome to the land of the Manubo tribe, nestled in the island of Mindanao. While precise historical records are scarce, oral traditions and archaeological evidence suggest that the Manubo have lived in these highlands for generations, practicing their unique costumes and traditions. Journey with us as we delve into the history, culture, and way of life of the Manubo people, a group whose rich heritage dates back thousands of years, making its origins as diverse as the landscapes they call home. Ang mga tradisyonal na pagkain ng mga Manubo ay karaniwang binubuo ng mga lokal na sangkap tulad ng kamote at saging. Ang kanilang pagkain ay simpleng masustansya at ayon sa kanilang kalikasan at pamumuhay. Ngunit sa makabagong henerasyon, ang mga Manubo ay kumakain na rin ng fast food at processed na pagkain. Nilikha ni Bathala ang agusan, ang pinagmulan, kultura at tradisyon. Nilikha ng aking angkan, Manubo ka, Manubo ka, Manubo ka, Manubo ka, Manubo ka, Manubo ka. Nung ando si Abu Pad kami katiman, amanan matalas kakabubunganan. Molin baboy ang bawoy kangalaban, kalangon matalas ingay nawan. Ang dating laro ng mga Manubo ay mga tradisyonal na laro na nagpapakita ng kanilang kultura at samahan upang magsaya at magpatibay ng samahan sa komunidad, tulad ng tug of war at bangkaw.
Ang mga manubo tulad ng iba ay nagsimulang maglaro ng mga modernong laro tulad ng Block Plus sa gadget na nagpapakita ng kanilang kakayahang mag-adapt sa makabagong teknolohiya habang nag-i-enjoy. Inter-village relationships and reciprocity. Manovo villages linked by kinship or marriage operate on upakat, emphasizing mutual support in farming, labor, defense, and crisis. 3. Pregnancy and childbirth customs. Pregnant Manovo women adhere to taboos guided by Bailan advice. Childbirth rituals involve charms, umbilical cord practices, and clothing cleansing for spiritual protection. 4. Naming and integration. Children undergo circumcision, tattooing, and rituals involving betel nut chewing, integrating them into the community around age 2. 5. Marriage customs. Parents arrange marriages with negotiations, penginsa, determining bride wealth, kagun, wedding feast, apa, feature rice, meat, fish, and rice wine. Building and taboos associated with houses. House construction follows taboos, ensuring family well-being. Manobo Philips guides house orientation, materials, and even ladder placement. Sa bagong henerasyon, ang mga manubo ay nagsimulang gumamit ng mga modernong materyales tulad ng yero at semento sa pagtatayo ng bahay, pero patuloy pa rin nilang isinasama ang mga tradisyonal na paraan at disenyo sa kanilang mga tahanan. Sa pagsasaka naman, hindi magkapareho ang pagsasaka ng mga manubo noon at ngayon. Noon, gumagamit sila ng tradisyonal na pamamaraan tulad ng kaingin o slash and burn farming, habang ngayon, marami sa kanila ang gumagamit na ng makabagong teknolohiya at pamamaraan tulad ng makinarya at mas modernong kagamitan sa pagsasaka. Sa hanap buhay, ang mga manubo noon ay pangunahing umaasa sa pagsasaka, pangingisda at pangangaso. Ngayon, marami na rin sa kanila ang nagtatrabaho sa mga iba't ibang industriya tulad ng konstruksyon, edukasyon at mga negosyo, pati na rin ang pagiging mga manggagawa sa mga urban na lugar. Sa pamamaraan naman ng pamamahala ng mga manubo ay hindi nagbago ng malaki dahil patuloy nilang pinapahalagahan ang kanilang tradisyonal na sistema ng isang leader, kung saan ang mga elders o matatanda ang may pangunahing papel sa pagpapasya. Ang kanilang kultura ng kolektibong desisyon at respeto sa nakakatanda ay nananatili, kaya't ang pamamahala ay nakabase pa rin sa mga lokal na tradisyon at konsensus ng komunidad.